For this lecture, mabibigay tayo ng additional na sample problem on simple curves. So by the way, meron din tayong playlist niyan, no, for curves and earthworks sa subject. So may mga sample problems na tayo na na-upload dito on simple curves and compound curves, and meron din mga sample problems on earthwork. Check nyo lang yan kung gusto nyong additional na mga sample problems. So dito tayo sa sample problem natin for this video. So simple curve with an angle of intersection of 60 degrees has a radius of 200 meters. And then if PC is at station 1 plus 100, determine the stationing of a point on the curve with a deflection angle of 5 degrees from PC. So ito yung figure ng sample problem natin. Typical lang na na simple curve. Merong PC dito, PI, tapos I na 60 degrees as given, no? Ito yun, 60 degrees, tapos PT. And then we have the radius is 200 meters as given din, no? Ito yung 200 meters natin. Ang additional lang na medyo hindi siya typical sa simple curve na figure is yung meron tayong station ng PC, no? So yung point na to is at station 1 plus 100. Tapos pinapahanap sa atin yung stationing naman ng isang point daw, which is on the curve. Ibig sabihin, nandito yan sa curve natin, yung blue. Tapos with a deflection angle of 5 degrees from PC. So measured yung 5 degrees natin from PC. So tangent na through PC. Tapos deflection angle na 5 degrees. Okay? So, paano ba natin i-solve to? Parang ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng panibagong simple curve, no? So, gagawin natin dito is yung simple curve na dadaan dito sa point na yan. So, parang meron na din tayong simple curve. Tapos, yung line na to, yan, ito yung magiging chord natin. Similar siya ng chord kapag, kunwari, itong malaking simple curve natin, di ba merong chord yan dito, no? And then alam natin sa curve sa chord na 'yan, kapag kinuha natin yung angle na 'yan, this is actually just I over 2. So therefore yung 5 degrees is equivalent siya nung I over 2 ng bago nating curve. So gawin na lang natin I prime, no? I prime over 2. Pag i-isolate natin yung simple curve na 'yan, yung bagong simple curve na 'yan, so magiging ganito siya, no? Meron tayong block na lang yung gamitin natin, no? Parang meron tayong radius, ganyan. Tapos meron tayong panibagong tangent din, no? So hindi naman drawn to scale to, no? Tapos meron tayong panibagong curve, red na lang yung blue na lang, no? Kasi curve, ganyan. Tapos parang ito na yung chord natin. Yan, gawin natin green. Tapos ito na ngayon yung 6 degrees. 5 degrees pala, no? Ito na yung 5 degrees. Yan, yung deflection angle. Therefore, itong I natin dito, this is I, magiging 10 degrees yan. Okay? Kasi, yun nga yung property ng simple curve natin. I over 2 yung nandito na angle, tapos I naman is dyan. Ito naman is I din, no? Which is equal to 10 degrees. So, para makuha natin yung stationing ng point na to dito, meron tayong station 1 plus 100, idadagdag lang natin yung length ng curve papunta dun sa point natin. So, gagawin natin, papangalanan natin yung point natin as point X. So, station X is equivalent to station PC plus LC, length ng curve from PC, lagyan lang natin, no? Parang PC to X. Yan, parang ganun. Okay? So, given yung station na PC natin, kailangan lang natin yung LC. So, paano pa kinukuha yung length of curve natin, no? So, this is X na to, no? Ito yung X, ito naman yung PC. Okay? So, madali lang, no? LC is just equivalent to arc length lang, no? I times radius. Yung radius natin, of course, karoon pa rin, 200 meters pa rin. Ito yung R natin, no? So, by the way, kinuha lang natin yung equation na yan dun sa standard equation natin for arc length, which is S equals R theta. Kung saan ito yung magiging theta mo ngayon, yung I. Tapos, yung radius, ganun pa rin. So, ganun lang, no? Then, we have, I natin is, of course, 10 degrees na siya. So, i-convert natin siya into radians. So, meron tayong pi, 180 degrees para matanggal na yung degrees. And then, we have R, which is 200 meters. So, mawawala na yung degrees, meters na yung matitira na unit ng LC natin. So, LC is just equivalent to, dito tayo sa calculator natin, that's 10 times
shift pi times 200 divided by 180. So, 34.91. Yan. 34.91 meters. Therefore, yung stationing natin, dito na lang sa gilid na para makikita nyo pa rin yung ano. So, station at point X is just equivalent to 1 plus 200. Tapos, yan, isang station yan plus 0 plus 34.91. Yan. So, therefore, station X natin is just equivalent to, i-add lang natin yung 200, no? So, plus 200. Magiging 1 plus 234.91 na siya, no? So, 1 plus 234.91. So, hindi na kailangan ng meter. So, understood na yan. 1 kilometer yan plus 234.91 meters. So, ganun lang, no? Ganun lang yung pag-interpret ng sample problem na to. Pag deflection angle, tapos sinabi PC, so dito yan sa point na yan. Tapos yung deflection angle natin is from the tangent. Kasi mahirap naman gumawa ng deflection angle kung galing ka sa curve. Kasi nga pa-curve siya, no? So, I think yun na yun, no? Para sa sample problem na to. And I hope yun, ganun lagi yung sinasabi natin dito na sana malinaw yung ano. Pag hindi naman masyadong malinaw, so comment na lang kayo dun sa comment section para yun, ma-address natin kung naman yung medyo confusing or hindi malinaw sa pagka-discuss natin. Pero yun para sa sample problem na to. And see you again sa mga next sample problems natin. Thank you.